Mga kapatid, Shema! Makinig, magnilay at magsalo tayo sa banal na salita ng Diyos. Ano ang pinakamahalagang paghahanda ang ating gagawin ngayong unang linggo ng Adbyento? Halina at samahan ninyo ako at ating alamin ang mensahe ng Ebanghelyo. Ngayon, ating pakinggan ang banal na salita ng Diyos para sa unang linggo ng Adbyento. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa, sapagkat darating iyon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Likas sa atin mga Pilipino na mahilig sa pagdiriwang at sari-saring paghahanda. Ngayon po ang unang linggo ng Adbyento. Ito ang hudyat ng panahon na nagsasabing papalapit na ang Kapaskuhan. Marahil, ang iba sa atin ay abala na sa pagpaplano kung ano ang mga bagay na dapat bilhin at bibili lamang kung ano ang mapagkasya ng laman ng bulsa o pitaka. Ang mga pagbasa at ang Ebanghelyo ngayon ay nagtuturo at nagpaalala sa atin ng tamang paghahanda sa tamang dahilan. Malalaman lamang natin ang katuturan ng paghahanda kung nakikita natin ang malalim na dahilan ng ating pagdiriwang. Ang ating Ebanghelyo, buhat kay San Lucas, ay may dalawang mahalagang bagay na isinasaad bilang ating paghahanda. Una, ang pagdating ng ating Panginoon na siyang magdadala ng kaligtasan at katubusan sa lahat. Pangalawa, ang paghahanda sa sariling kalooban na ang puso at isip ay hindi mapuno ng makamundong bagay, kundi ang maging handa sa lahat ng oras sa pagdarasal upang magkaroon ng kalakasan na gawin ang mabuting kalooban ng Diyos sa kapwa. Ang pagdating ng Diyos ay itinakda ng Ama bilang pagtupad sa kanyang pangako upang patuloy na maipahayag ang kanyang pag-ibig sa sanlibutan. Ito'y natupad sa pamamagitan ng pagkatawang tao ni Jesucristo na siyang kabilang sa lipi ni Haring David. Sa madaling salita, ang paghahanda ay kailangang nakatuon sa ating Panginoon. Ang ating paghahanda sa pagdating ng Panginoon sa ating buhay ay higit pa sa mga material na bagay. Nakakatulong ang mga material na bagay kung ito ay naibabahagi ng may pagmamahal, pagmamalasakit at pagpapasalamat. Magiging tunay lamang
ang paghahanda sa pagdiriwang ng Panginoon kung ito ay hindi mabahiran ng pagkukunwari at pakitang tao. Kaya, mahalaga ang paghahanda ng kalooban dahil dito nagmumula ang lubos na pagpapahalaga ng mga pagkilos at paggawa ng kabutihan ng Diyos sa iba. Patuloy din tayo na inanayahan ni San Pablo sa pangalawang pagbasa na mamuhay sa kabutihan at pagmamahalan sa isa't isa bilang tanda ng presensya ng Diyos. Kaya ang mensahe ng Ebanghelyo sa atin sa paghahanda sa dakilang pagdiriwang ay ang dulot ng kagalakan at pag-asa. Kagalakan na ang ating inaantay ang siyang magdala ng tunay na pagbabago sa sarili. At pag-asa naman sa mga kapatid natin na patuloy ang hirap at problema sa buhay, na umaasa na makasumpong na tunay na pagmamahal at pagkalinga sa kapwa. Kaya, sa tuwing tayo po ay may pagdiriwang, tayo ay inahamon na huwag makalimot na ang paghahanda ay laging inuugnay ang bagay sa Diyos at sa kapwa. Ang tao na nakakakita sa presensya ng Diyos sa kalagayan ng mga duka at pinabayaan ng pamilya at lipunan ang siyang mapapalad sa mata ng ating Panginoon. Ang paghahanda na pansariling kaligayahan at kapakanan lamang ay malayo sa totoong kabuluhan ng pagdiriwang. Ngunit, kung ang paghahanda ay may kasamang paghihirap at pagsasakripisyo upang tumugon sa kabutihan at mabuting ugnayan ng pamilya, kapwa at Diyos, ang siyang magkakaroon ng makabuluhang pagdiriwang at paghahanda sa sarili. Ngayon po, ay samahan ninyo ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy mo na paggabay sa amin sa tamang landas ng buhay. Kami po ay sumasamo sa aming mga pagkukulang. Sa aming paghahanda sa iyong pagdating, tulungan mo po nawa kami na masundan ang iyong kalooban, na maipadama ang iyong pagmamahal, pagmamalasakit at hustisya sa lahat. Kayo po ang aming pag-asa, ang kagalakan, ang kalakasan at ang kaligtasan. Ito pong lahat ay dinudulog namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, napagnilayan na po natin ang mga banal na salita ng Diyos. Ako po si Father Orly Jimeno OFM, Parochial Vicar ng St. Anthony of Padua Parish, Santa Ana, Cagayan Valley, na muling nag-anyaya sa inyo na huwag tayong manatiling nakikinig lamang sa mga salita ng Diyos. Bagkus, isabuhay natin ito at ibahagi sa ating kapwa. Sparks of God's light and a contextual mystico-prophetic spirituality in religious life in the spirit of the new evangelization, I have written these 2 books. Get your copies and experience God's love in your life.